value para sa sarili mo? Bakit mo hinahayaan na sabihin ng ibang tao hindi ka magaling? Bakit mo hinahayaan na may mga bash na sinasabi sa'yo at naniniwala ka? Bakit mo hinahayaan na saktan ka ng ibang tao? Bakit hanggang ngayon ang baba-baba ng tingin mo sa sarili mo? Hindi ba pwede na kung eto nga may value, pwede bang ikaw din sabihin mo sa sarili mo may value ka? Pwede rin ba simula sa araw na to, tingnan mo rin na magaling ka? Baka lang ikaw pa kaya isang imahe na we are created in the image of likeness ng God at sasabihin mo hindi ka magaling, wala kang value? Kaibigan, classmate, isa lang po sasabihin ko, meron kang value. Hello po sa inyong lahat. Gusto ko pong titigan nyo mabuti itsura ko. Simula ulo hanggang paa. Kasi hindi po ako ito dati. Nagsimula po ako sa industry ng networking. I really hate public speaking. Nung nag-aaral ako, ayaw ko nagsasalita sa classroom kasi feeling ko masyadong epal. Hindi ako nagbabasa ng libro. Nung nag-aaral ako, masipag lang yung mga classmate ko mag-aral kaya nakapasa ako. But, since I want to change my life, nung nag-networking ako, kailangan daw maging magaling mag-talk. Hindi ako nagbabasa ng libro, pinilit ko magbasa. Unang libro ko nabasa, Rich Dad Poor Dad, first page, one day. Ang hirap magbasa pag hindi po kayo nagbabasa ng libro. Pinilit kong basahin, isang araw, isang page. At least okay na. Sumunod, isang page. Now, ang buhay natin napakasimple. Hindi naman mahirap maging mayaman. Nagkataon lang, gusto natin magbago buhay natin, pero ayaw natin magbago. Wala ni isa sa atin dito, pinanganak, na tinuruan ng magulang maging networker. Walang subject sa school na tinuruan ka paano ka maging networker. Kaya expect, mahihirapan ka sa isang bagay na hindi mo naman ginagawa. Ang isang bagay na madalas mong ginagawa, nagiging madali. Ang isang bagay na hindi mo masyadong ginagawa, mahirap. Now, ang formula ko nung nag-networking ako, I need to become a good public speaker. Kailangan ko maging event organizer. Kailangan ko maging travel agent sa mga downline pag tinutour mo. And ang formula ko napakasimple, kung ano ang skills na gusto nyong matutunan, yun ang basahin nyo. Example, gusto nyong yumaman, magbasa ka ng mga tungkol sa pagyaman. Makinig ka ng mga mai-inspire kang yumaman. Magkaroon ka ng mga kaibigan na ang goal mo is yumaman. Now, dun ko na-realize na sabi ko, ganun lang naman pala kadali. And ako, ang naging basis ko, ng growth ko, ng evolution ko, is paano ako makatulong sa mga downlines ko. Kaya ako naging marunong mag-talk in public speaking kasi sa Bicol po, wala akong choice. Wala pong speaker eh. Ang mga upline ko nasa Metro Manila. Kaya sabi ko sarili ko, pipilitin ko matuto mag-public speaker. Kaya right now, ito yung gusto kong mas pinaka-maintindihan po ninyo. Hello po. Tandaan nyo, kung nasaan man kayo ngayon, kung sino man kayo, may pag-aasang magbago buhay nyo. At sana, mahalin po natin ang failures. Mahalin po natin ang problema. Sino ba kasi nagsabing kalaban natin ang problema? Ang problema, kakampi natin. Walang naging successful na tao na hindi nahirapan. Walang nagsasalita dito sa harap na to na hindi nagutom nung nakaupo dyan. Puyat, pagod, rejection, nginingitian lang namin yan. Bakit namin nginingitian? Kasi alam namin, magbabago buhay namin. Tandaan nyo, ang pagbabago ng evolution natin, napakaganda. Kasi ako naalala ko, isa sa pinaka naging growth ko, tumulong ako pati hindi ko downline. Nung naging speakers bureau ako ng company, umiikot ako sa buong Pilipinas. Kahit hindi ko downline, tinuturing kong downline ko. Ang tawag ko doon, learning in advance.
Kasi sabi ko sa taas, Lord, gusto ko magkaroon ng napakaraming grupo. Gusto ko magkaroon ng napakaraming linya. Kaya lahat, pati crossline ko, ituturing kong downline kasi ngayon pa lang pinapatunayan ko sa inyo na kaya ko mag-handle ng napakaraming grupo. Kaya right now, ayoko man po magyabang, pero kahit papano kalahati ng venyong to nasa under sa community namin. Huwag kayong matakot madapa. Huwag kayong matakot mahirapan kasi part siya ng growth. Part siya ng stages. Katulad po sa akin, I'm very, very happy kasi naging YouTuber na rin naman po ako. Hindi po madali mag-umpisa. Naalala ko dati, ito i-relate ko lang sa sitwasyon ng mga bagong nagne-network ngayon. Ako, nung bago ako sa YouTubing, napakahirap po magsalita na mag-isa. Para kang, hindi ko maintindihan, sabi ko, grabe naman tong ginagawa ko, parang pangit kasi mag-isa ka lang. Pero tinuloy-tuloy ko lang. Bakit ko siya tinuloy-tuloy? Nag-YouTube ako number 1. Again, ang gusto ko na naman, mas makatulong sa mas maraming downlines ko. Kesa paulit-ulit ako na nagsasalita, sabi ko, ginawa ko na lang ng video. That's the number 1. Second, love ko ginagawa ko. Kaya nga kung nahihirapan ka, bakit ka nahihirapan kung mahal mo ginagawa mo? Naalala mo nung in love ka? Kahit nga pinapasundo ka ng malayo, di ba nakangiti ka pa rin? Di ba yung love mo kahit tinitingnan mo lang mag-umaga, maghapon, okay pa rin? Masaya ka? The moment nalulungkot ka, hindi mo mahal ginagawa mo. Dapat mahalin mo ginagawa mo kasi katulad po sa akin right now, sa pag-YouTube. Tontuwa po ako kasi within 12 days, kumita po ako ng 28,000. Ito yung point ko. Napakasarap po sa pakiramdam na nakakatulong ka sa ibang tao. May mga nagko-comment po sa akin sa YouTube. Thank you po, classmate. Magpapakamatay na sana ako. Nung napanood ko yung mga videos mo, nabuhayan ulit ako mangarap. Paano mo ipagpapalit ng pera yon? Kaya nga, napakaganda ng ginagawa natin kasi ang ginagawa natin, nagbabago tayo ng buhay ng mga iba't ibang tao. Tandaan nyo po, if you really love to help, yung evolution, magdudugtong-dugtong. Company natin, bakit napakaganda? Kasi sila Doc Ed, sila Sir John, sila Doc Connie, ang gusto nila, alalang-alala ko to, magtatayo kami ng networking company para hindi na magsasara yung networking company tinayo namin. And tingnan mo tayo ngayon, ang dami natin natulungan. Kaya sa akin, ito na lang po ang gusto kong last na message sasabihin sa inyo. Hindi po ako naniniwala sa normal cycle ng buhay na nakalakihan natin. Mag-aaral, gagraduate, magtatrabaho, magpapamilya, mamamatay. Sino ba ang nag-imbento ng ganun klaseng cycle ng buhay? Ang boring! Imagine mo, ulitin ko ha, mag-aaral, magtatrabaho, magpapamilya, tatanda at mamamatay. Hindi ba natin pwedeng baguhin simula ngayon? Pwede ba nabuhay? Nagkaroon ng kotse? Nagkaroon ng bahay? Nagkaroon ng resort? Nagkaroon ng napakaraming oras sa pamilya? Pumunta ng Disneyland sa Hong Kong? Tumain ng street foods sa Singapore? Tumira sa Burj Al Arab na 5 stars na Dubai? Nag-wine sa Paris, France? Gumimik sa Las Vegas? Nai-imagine nyo ganun na klaseng pamumuhay. Kaya para sa akin, eto na lang, nakita nyo po lahat na nagsalita. Narinig nyo na po mga stories namin na paulit-ulit. Ito lang ang gusto ko. Pwede po ba, simula ngayon, maniwala kayo at lakasan nyo na ang loob nyo mangarap ng sobrang laki? Ulitin ko, pwede po ba simula ngayong araw na to, mangarap ka na ng sobrang laki? Kasi dito sa Empowered Consumerism, lahat ng pangarap nyo matutupad! Again, this is Joseph Lim. Thank you po! Never ever back down. And for me, sa mga nangangarap, sa maraming nagdududa,
Sa maraming nagsasabi sa inyo na hindi nyo kaya, tandaan nyo tong word na to, never ever back down. Alala ko pa, nung una akong umattend ng ganitong event, nasa tuktok ako at dulo. Habang tinitingnan ko yung mga taong ina-awardan, nagkakaroon ng kotse, nagsasalita, hindi ko naisip na parang langgam na lang yung taong nandito. Ang naisip ko, darating at darating ang time, magsasalita din ako sa stage na yan. At alam ko pati ikaw, magaling ka. Panoorin mo lahat ng video. Sigurado ako may mararating kayo sa buhay niyo. It will always start from believing in yourself. Huwag ka magkukwit kasi i-challenge kayo. Sabi nga nila, may dalawang wolf na nag-aaway sa utak natin. Si rich wolf at poor wolf. Sinong mananalo? Yung lagi niyong pinapakain. At paano niyo siya laging papakainin? Yung lagi mong iniisip, lagi mong ginagawa, lagi mong pinapakinggan. Kung sino yung bubusugin niyo, yun ang mananalo at yun ang magiging ikaw. Kailangan mo lang talagang trabahuin, pagtiisan, pagtyagaan yan. Sa mga nagsimula na at tinatrabaho na nila, kung nalulungkot ka ngayon, alalahanin mo lang kung saan ka dati. Isa lang masisigurado ko. Right. Mas malayo ka na sa bago ka nagsimula noon. Kaya bakit ka titigil kung malayo na narating mo? Kaya ituloy-tuloy mo yan para pagdating ng oras, gusto namin marinig namin yung mga kwento nyo, paano kayo naging successful at paano nakatulong si RDR sa success nyo, sa buhay nyo. Anong gusto mong paniwalaan? Kasi kung papaniwalaan mo yung negative, magiging perspective mo negative, magiging experience mo negative, at magiging results mo negative. Kung papaniwalaan mo yung positive, magiging perspective mo is positive, magiging result mo is positive, yung experience mo will be positive. Again, the choice is yours. Sana kahit anumang pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, tuloy nyo. Kahit anuman ang panahon, ituloy nyo. Kahit may naniniwala sa'yo o wala, ituloy nyo. Kasi isa lang sure ko, lahat ng tao na naging successful, isa lang lahat ng ginawa nila. Tinuloy-tuloy nila. Maraming nagtatawa sa kanila, maraming nagdadoubt sa kanila, pero they don't really care. Kasi mas may tiwala sila sa sarili nila kaysa sa opinion ng ibang tao. Kaya sana tumatak po to sa inyong classmate.